Leo. Dahan-dahan. Baka may makarinig, halos pabulong na daing ni Isabela. Ang kanyang daliri ay humihipit sa malalapat na balikat ng laki habang ang kanyang mata ay mariing nakapikit. Sinusubukan at kasabay na ayaw pigilan ang alon ng kakaibang damdamin na bumabalot sa kanyang buong katawan. Nasa loop sila ang maluwang at marangyang banyong gawa sa marmol, isang lugar na dapat sana ay sagrado para sa kanila ang kanyang asawa. Ang patakngang tubig mula sa shower ay kumikinang pa sa kanilang mga balat, na parang maliliit na diamante sa ilalim ngang malamlam na ilaw na namumula sa siwangang bintana. Ang hangin ay mabigat, punong halimuyak ng mamahaling sabon at nang hindi may kakailang amoy ng pinahalong pawis at pagnanasa. Ang magaspang na palat ni Leo, na sanay sa pagpihit ng tubo at paggawa ng mabibigat na kasangkapan, ay mabagal na gumagapang sa makinis at malambot na baywang ni Isabela. Isang pagtatakpo ang dalawang magkaibang mundo, isang paglalapat ang balat na parehong nabibigay kasiyahan at napapahiwati ang kasalanan. 3 buwan pa lamang siyang kasal kay Marco, ang matagumpay na negosyanteng nagbigay sa kanya ng lahat ng luho, maliban sa isang bagay, ang init ng presensya nito sa kanilang tahanan. At tulad ng dati, wala si Marco, nasa isang business trip sa Cebu. Iniwan si Isabela sa malamig na yakap ng kanilang napakalaking bahay, isang bahay na parang isang ginintuang hawla. Ang lalaking kasama niya ngayon. Ang lalaking napaparamdam sa kanya ng init na matagal na niyang hinahanap. Ay hindi mula sa kanyang mundo. Siya si Leo, ang tuburo na tinawagan niya ilang linggo na ang nakalilipas para ayusin ang isang maliit na taga sa ilalim ng lababo. Isang simpleng problema sa tubo na naging simula ng isang mas komplikado at mapanganib na ugnayan. Ang banyong ito, na simbolo sana ng kanilang pagsasama ni Marco ay naging tahimik na saksi sa kanyang pagtataksil. At sa bawat halik, sa bawat haplos ni Leo, ay may isang bahagi ni Isabela na sumisigaw sa kasalanan, habang ang isa namang bahagi ay nalulunod sa isang uri ng kasiyahan na ngayon niya lamang naramdaman, isang kasiyahang napapalimot sa kanya kung sino siya, at kung kanino siya dapat na nakatali. Nagsimula ang lahat sa isang mali na kapintasan sa isang perpektong mundo. Isang bahagyang pamamasa sa makintab at mamahaling sahi na gawa sa tabi mismo ng pasilyo patungo sa kusina. Sa una, inisip ni Isabela na ito'y isang patak lamang ng tubig na natapon niya, ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang maliit na patak ay dahan-dahang lumalaki, kumakalat na parang isang lihim na mansa, sinisira ang walang bahid na kagandahan ng kanyang bagong tahanan. Ang bahay ay perpekto, bawat sulok ay maingat na idinisenyo ng isang sikat na interior designer. Bawat gamit ay pinili ni Marco upang ipakita ang kanilang yaman at katayuan sa lipunan. Ngunit ang perpektong bahay na ito ay malamig, at sa mga araw na wala si Marco, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na tibok ng sarili niyang puso, isang paalala ng kanyang kalungkutan at paisa. Tiningnan niya ang kanyang telepono, umaasang may mensahe mula kay Marco, ngunit ang huling text nito ay mula pa kaninang umaga, isang maikling good morning. Busy day ahead. Call someone for the lead. Walang pag-alala, walang lambing, isang utos lamang na dapat sundin. Iyon si Marco, isang lalaking mahusay sa paglutas ng mga problema sa negosyo, ngunit walang ideya kung paano ayusin ang mamaliliit na sira sa kanilang tahanan o marahil sa kanilang pagsasama. Sa isang buntong hininga, binuksan niya ang kanyang laptop at nahanap online ng serbisyo ng pagtutubro. Ang resulta ay napakita ng malalaking kumpanya na may mga makintap na website. Ngunit may isang partikular na pangalan na nakaagaw nga niyang pansin. Isang simpleng anunsyo na may numerong nakalista. Leo's Plumbing Services. Mabilis at maasahan. May kung anong personal at tapat sa pangalang iyon, kaya't iyon ang kanyang tinawagan. Sumagot ang isang malalim at mahinahong boses ng lalaki sa kabilang linya. Magandang hapon, Leo's Plumbing. Ang boses ay kalmado at direkta, walang paligoy-ligoy. Ipinaliwanag ni Isabela ang problema sa sahi, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakailang na makipausap tungkol sa isang bagay na wala siyang kaalam-alam. Sige po, ma'am. Papunta na ako diyan sa loob ng isang oras, sagot ng lalaki. At ibinaba na ang tawag. Ang isang oras ng paghihintay ay parang isang kawalang hanggan. Naglakat-lakat si Isabela sa loob ng bahay, inaayos ang mga unan na mayos na, pinupunasan ang mamesang walang alikabok. Isang nerbiyosong gawi.
Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida na gawa sa seda. Ito ang karaniwan niyang suot sa bahay, komportable ngunit elegante pa rin, isang paalala ng buhay na dapat niyang gampanan. Naalinlangan siya kung dapat ba siyang mapalit, ngunit naisip niya, para saan pa? Isa lamang itong tubero. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may isang maliit na tinik na nagsasabing gusto niyang maging presentable. Nang tumuno ang doorbell, ang tuno ay umaling-angaw sa buong kabahayan, binasa ang katahimikan. Huminga siya ng malalim bago buksan ang malaki at mabigat na pinto. Ang lalaking nakatayo sa labas ay hindi ang inaasahan niya. Siya ay matangkad, mas matangkad kaysa kay Marco, at ang kanyang katawan ay malapat at matipuno. Nahuhubo sa ilalim ng kanyang kulay abong t-shirt na may bakas ng pawis at dumi mula sa trabaho. Ang kanyang balat ay kayumanggi, kulay na nakuha mula sa pagbibila sa ilalim ng araw, at ang kanyang buhok ay maitim at bahagyang magulo. May dala siyang malaking toolbox sa isang kamay, ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang kanyang mata. Nang tumingin siya kay Isabela, ang kanyang tingin ay direkta, walang pakahiya, ngunit puno ng paggalang. Isang tingin na tila nakikita ang kabuuan niya, hindi lang ang magandang asawa ng isang mayamang lalaki. Leopo, para sa plumbing, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lalim ng narinig niya sa telepono. Bahagya siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata, ngunit sapat na para ipakita ang isang pahiwatig ng kabaitan. Pinapasok siya ni Isabela, at agad niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin sa loob ng bahay. Ang presensya ni Leo ay malakas at hindi may kakaila. Ang kanyang mabibigat na sapatos na pangtrabaho ay lumilikha ng mahinang tunog sa makintab na sahi, isang tunog na hindi nababagay sa lugar na iyon. Ang amoy niya ay pinahalong sabon, araw, at matapat na pagod, isang amoy na lubos na naiba sa mamahaling pabango ni Marco. Itinuro niya ang basa sa hayig, at agad na lumuhot si Leo upang suriin ito. Pinanot siya ni Isabela habang siya ay nagtatrabaho. Pinanot niya ang paiting ng kalamnan sa kanyang braso habang binubuksan niya ang isang maliit na panel sa sahig. Pinanot niya ang konsentrasyon sa kanyang muha, ang paraan ng pagkukunot ng kanyang luha habang sinusuri ang matubo sa ilalim. Ang kanyang makamay ay malalaki at magaspang, may makalyo at maliliit na sugat, makamay ng isang taong nagtatrabaho, isang taong lumiliha at nagayos. Mayroong isang tiyak na kagandahan sa kanyang bawat galaw, isang kahusayan na napapakita ng kanyang kaalaman sa kanyang ginagawa. Siya ay nasa kanyang sariling elemento, at mayroong isang bagay na lubos na kaakit-akit tungkol doon. Mas malala po ito kaysa sa inaasahan ko, ma'am, sabi ni Leo nang tumayo siya, pinupunasan ang kanyang makamay sa isang basahan na kinuha mula sa kanyang bulsa. May isang tubo na kailangang palitan, pero kailangan ko pang kumuha ng tamang piyesa. Babalik na lang po ako bukas, kung okay lang sa inyo. Ipinaliwanag niya ang problema sa masimpleng salita, walang halong teknikal na jargon na hindi maintindihan ni Isabela. Tiningnan niya ito sa mata habang nagsasalita, na para bang gusto niyang siguraduhin na naiintindihan nito ang lahat. Tumango lamang si Isabela, ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Sige, walang problema. Nag-alok siya nga isang basong tubig, isang simpleng gawa ng kagandahang loob, ngunit sa sandaling iyon, ito ay parang isang bagay na mas malalim. Habang inaabot niya ang baso, ang kanilang mga daliri ay bahagyang nadikit. Ang balat niya ay mainit at magaspang sa kanyang malambot na kamay, at isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay biglang kumabo ng mabilis. Nagpasalamat si Leo at ininom ang tubig sa isang lago. Bago umalis, nilinis niya ang maliit na kalat na kanyang nagawa, isang kilos na nakpakita ng kanyang profesionalismo. Sa may pinto, muli siyang lumingon kay Isabela. Babalik po ako bukas ng umaga, ingat po kayo, ma'am. At sa pagkakataong iyon, ang kanyang nga mata ay tila nagtagal ng ilang segundo, isang tingin na puno ng hindi masabing kahulugan. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis. Izinara ni Isabel lang pinto at sumandal dito, napapikit. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito ay iba na ngayon. Hindi na ito isang walang laman na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ang alaala ang presensya ni Leo, ng amoy niya, ng tunog ng kanyang boses.
Ang maliit naman sa sesahi ay naging isang simbolo ng isang bagong kapintasan, isang bagong pagnanasa na nagsisimula ng tumubo sa luang kanyang puso. Ang nakamamatay na tawa ay nagawa na, at alam ni Isabela, sa isang sulok ng kanyang isipan na puno ng takot at pananabi, na ang pagbabalik ni Leo kinabukasan ay simula pa lamang ang lahat. Ang gabi ay lumipas ng mabagal at hindi mapakali para kay Isabela. Ang bawat sulok na malawak na silid tulugan, na dati bibigay ng pakiramdam ng kaligtasan at luho, ay tila naging isang paalalang kanyang pag-isa. Ang kama ay napakalaki para sa isang tao lamang. At ang bakanteng espasyo sa tabi niya, kung saan dapat naroon si Marco, ay malamig at walang buhay. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Leo, ang paraan ng kanyang patingin, ang init ng kanyang kamay na dumampi sa kanya kahit sa isang saglit lamang. Isang bagay na napakasimpel ngunit naiwan ng hindi may paliwanag na marka. Nang gabing iyon, naramdaman niya ang isang matinding guilt, isang katapatan sa asawang waladon, ngunit kasabay nito, isang kuryosidad at pananabik na hindi niya maintindihan at pilit na iwinawaksi. Pagising niya kinaumagahan, may isang bagong determinasyon sa kanyang kilos. Pinili niya ang kanyang isusuot ng may higit na pag-iingat kaysa karaniwan. Isang kulay asul na bestida na gawa sa malambot na tela, simpleng-simple ngunit bumabagay sa kanyang katawan at nakpapatingkat sa kulay ng kanyang mata. Inayos niya ang kanyang buhok. Hinayaang lumugay ito sa kanyang balikat. Naglagay siya ng kaunting pabango, isang amoy ng bulaklak na banayad at hindi matapang. Para maging presko lang, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin, ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Ang lahat ng ito ay para sa pagdating ni Leo. Nang tumunog ang doorbell sa eksaktong alas 9 umaga, handa na siya. Ngunit kahit sa kanyang paghahanda, hindi niya napigilan ang bahagyang pangingini ng kanyang kamay habang binubuksan ang pinto. Naroon si Leo, nakatayo sa sikat na araw sa umaga, tila mas matipuno at mas tutu kaysa sa kanyang alala. Nakaswat pa rin siya ng parehong damit pang trabaho, ngunit ngayon, napansin ni Isabela ang mga maliliit na detalye na hindi niya nakita kahapon, ang isang maliit na paklat sa itaas ng kanyang kilay, ang paraan ng pakulot ng kanyang buhok sa bato. Natama ang kanilang mga mata, at sa isang segundo, mayroong isang pakilala, isang hindi sinasadyang paamin sa kuryenteng namagitan sa kanila kahapon. Ngumiti si Leo, isang tunay na ngiti ngayon na umabot hanggang sa kanyang mamata. Magandang umaga, ma'am. Isabela na lang, mabilis niyang sagot, at agad na pinagsisihan ang bilis ng kanyang pagtugon. Pumasok si Leo at nakpatuloy sa kanyang trabaho na parabang walang nakbago. Inilata niya ang isang makapal na tela sa sahig bago ilagay ang kanyang magamit, isang tanda ng kanyang pagalang sa tahanan nito, isang tahanan na hindi niya namamalayan ay unti-unti na niyang ginugulo. Sa pagkakataong ito, hindi umalis si Isabela sa kanyang tabi. Nakdala siya ng isang libro at naupo sa mesa sa may dining area, isang lugar na sapat ang layo para hindi makagambala ngunit sapat ang lapit para mapanood siya. Napanggap siyang nakbabasa, ngunit ang kanyang mata ay palihim na sumusulyap sa bawat galaw ni Leo. Pinakinggan niya ang tunog ng kanyang pagtatrabaho, ang ritmikong pagpihit ng wrench, ang mahinang kalansing ng metal, ang paminsan-minsang pagbuntong hininga ng pagod. Ang tunog na ito, na karaniwan at magaspang, ay tila musika sa kanyang pandine, isang malaking kaibahan sa nakabibinging katahimikan na kanyang kinasanayan. Ang bawat galaw ni Leo ay puno ng layunin at kumpiyansa. Pinanot niya ang pag-ikting ng kalamnan sa kanyang likod sa tuwing yumuyuko ito, ang paraan ng pagbaluktot ng kanyang biceps habang hinihigpitan ang isang tubo. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo at batok, at sa halip na pandirihan ito, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang pagkaakit. Ito ang pawis ng paggawa, isang bagay na tunay at hindi artipisyal. Ang amoy ni Leo ay mas malakas ngayon sa lugngang nakakulong na espasyo, isang amoy na panlalaki, isang amoy na unti-unting nanunot sa kamalayan ni Isabela. Naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang pisngi sa sarili niyang iniisip na hindi nararapat para sa isang babaeng may asawa. Ipinako niya ang kanyang tingin sa libro, sinusubukang mag-focus, ngunit ang letra ay nagsasayaw lamang sa kanyang paningin. Sa isang sandaling ang pamamahinga, tumayo si Leo upang iunat ang kanyang likod. Napasandal siya sa pada at ang kanyang mata ay naglibot sa silid hanggang sa tumigil ito sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding.
Ito ay isang mamahaling obra na binili ni Marco sa isang auction, isang larawan ng isang babaeng nakatayong maisa sa dalampasigan, nakatingin sa isang maalong dagat na kulay abo. Malungkot ang babae sa larawan, biglang sabi ni Leo, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw sa katahimikan. Nagulat si Isabela. Sa lahat ng mabisitang pumupunta sa kanilang bahay, sa lahat ng magkaibigan ni Marco na humanga sa painting, walang sinuman ang nagsabi niyon. Ang palagi nilang sinasabi ay, makano mo nabili yan? O sino ang pinto? Si Leo ang unang taong nakakita hindi sa halaga nito, kundi sa damdamin nito. Tumingin si Isabela mula sa kanyang libro patungo sa painting, at pagkatapos ay kay Leo. Talaga. Palagi sinasabi ni Marco na magandang investment daw yan, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Leo ngang bahagya, isang mapait na ngiti. Siguro. Pero hindi naman nabibili ang tunay na nararamdaman. Tignan mo siya. Tila may hinihintay siya na alam niyang hindi na darating. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Isabela na parang isang punyal. Dahil sa masandaling iyon, sa babaeng nasa larawan, nakita niya ang kanyang sarili. Isang babaeng mayroon ng lahat, ngunit naghihintay sa isang bagay na hindi niya masabi kung ano. Gusto ko ang painting na yan, paamin ni Isabela, nagulat sa kanyang sariling katapatan sa isang halos estranghero. Dahil kahit malungkot siya, mukha siyang malaya. Malaya siyang mag-isa sa kanyang mainiisip, walang sinumang humuhusga. Lumapit si Leo ang ilang hakbang, ang kanyang mata ay hindi inaalis sa painting. Minsan, ang kalayaan ang pinakamalungkot na lugar. Hindi na nasalita pa si Isabela. Wala na siyang masabi. Sa maikling pausap na iyon, tila naintindihan ni Leo ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na kahit si Marco ay hindi kailanman sinubukang tuklasin. Tumingin si Leo sa kanya, at sa pagkakataong iyon, ang tingin niya ay hindi na lang tingin ng isang tubero sa kanyang kliyente. Ito ay isang tingin ng isang lalaki sa isang babae, isang tingin ng paunawa, at marahil, isang pahiwatig ng parehong kalungkutan. Binasa niya ang sandali sa pamamagitan ng pabalik sa kanyang trabaho. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nabago na. Ang profesional na pader na naghihiwalay sa kanila ay nasimula ng makaroon ng mabita. Nang matapos siya sa araw na iyon, sinabi niyang kailangan pa niyang bumalik kinabukasan para sa huling pag-ayos. Isang huling pagbisita. Ang masalitang iyon ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Isabela, takot at isang hindi may paliwanag na kagalakan. Habang papalabas na sila sa pinto, lumingon si Leo. Siga po, Isabela. Bukas ulit. Ang paggamit niya sa kanyang unang pangalan ay simple ngunit makabuluhan, isang pagtawid sa isang hindi nakikitang linya. Pinanot ni Isabela ang kanyang paalis mula sa bintana hanggang sa mawala ang kanyang sasakyan sa paningin. Hinawakan niya ang kanyang braso, naramdaman ang lamig sa kabilang init ng hapon, ang maunang bita ay hindi na lamang sa sahig. Nararamdaman na niya ang maito sa loob mismo ng kanyang puso, dahan-dahang lumalaki, nababantang sirain ang lahat ng kanyang itinayong mundo. Ang umagaeng ikatlong araw ay nagising sa isang kakaibang bigat sa hangin. Ang kalangitan ng Maynila ay kulay abo at walang kislap, na parabang isang makapal na kumot ang itinakip sa buong siyudad. Ang init ay nakakapaso at malakit, isang uri ang init na kumakapit sa balat at nakapapahirap sa pahinga. Ito ang panahon bago ang isang malakas na bayo, isang katahimikan na puno ng tensyon, isang paghahanda para sa unos na darating. Para kay Isabela, ang panahon sa labas ay isang perpektong salamin ng kanyang nararamdaman sa loob. Ito na ang huling araw. Ang huling pagbisita ni Leo. Ang masalitang iyon ay umulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, bawat ulit ay may kasamang kirot ng pagtanggi at isang lihim na pagnanais na sanay hindi ito totoo. Ang 2 araw na nakalipas ay naiwan sa kanya ang isang hindi mapakaling pananabik. Ang presensya ni Leo sa kanyang tahanan ay naging isang liwanag sa kanyang mahapon, isang bagay na inaabangan niya sa kabilang ng kasalanang kaakibat nito. Ngayong araw, wala ng pagkukunwari. Ang kanyang papilingang damit ay hindi na isang subconscious na kilos, kundi isang mulat na desisyon. Mula sa kanyang walk-in closet na puno nga damit na dinisenyo nga sikat na pangalan, pinili niya ang isang simpleng pares na navy blue na shorts na gawa sa seda at isang kaparehong kulay na kamisol na may manipis na strap. Dahil sa init, katwiran niya sa sarili, ngunit alam niya ang tunay na dahilan. Ang tela ay malambot at bahagyang kumakapit sa kanyang katawan, nagpapahiwati nga kurba sa ilalim nito.
Ang kanyang nga binti ay nakalantad, makinis at maputi. Sa ilalim ng chamisole, sinadya niyang isuot ang isang itim na bra na may budang las, na ang gilid ay bahagyang nasisilip kung hindi siya mag-ingat. Gusto niyang makita siya ni Leo, hindi bilang si Mrs. Marco, ang ginang ng mansyon, kundi bilang si Isabela, isang babae na may sariling init at paknanasa. Dumating si Leo kasabay ng maunang patak ng ulan. Ang kanyang buhok ay bahagyang basa, at may dala siyang amoy ng lupa at paparating na bagyo. Natama muli ang kanilang mga mata, at sa pagkakataong ito, mas matagal, mas malalim. Wala nang gaanong salita sa pagitan nila habang sinisimulan niya ang kanyang huling gawain. Ang katahimikan ay hindi na awkward. Ito ay puno nga hindi sinasabing salita, namga posibilidad na nakabitin sa hangin. Habang siya ay nagtatrabaho, ang ulan sa labas ay lumakas, mula sa isang simpleng ambon ay naging isang malakas na buhos na humahampas sa mga bintanang salamin. Ang tuno ay malakas at tuloy-tuloy, na tila ibinubukot sila mula sa buong mundo. Ang kanilang malaking bahay ay naging isang isla, at sa islang iyon, silang dalawa lamang ang naroon. Kumitla ng malakas, at sandaling namatay ang mga ilaw bago bumalik. Isang paalala ng lakas ng kalikasan sa labas. Isang lakas na tila gumagaya sa namumuong unos sa pagitan nila. Ang init sa loong bahay ay tila lalong tumindi sa kabila ng aircon. Pinano ni Isabela si Leo habang napapawis ito sa kanyang ginagawa. Ang kanyang t-shirt ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang likod at dibdib, binabakat ang bawat matipunong kalamnan. Ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang sentido patungo sa kanyang lig ay sinusundan ng mamata ni Isabela. Nakaramdam siya ng matinding pakauhaw, isang pakauhaw na alam niyang hindi mapapawi ng simpleng tubig lamang. Ito na ang pagkakataon. Tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan. Leo, tawag niya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa kanyang inaasahan. Gusto mo nga malamig na mainom, juice o tubig? Sobrang init. Lumingon si Leo mula sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mukha ay seryoso. At ang kanyang pahinga ay malalim. Naalinlangan siya ang isang segundo, na para kay Isabela ay isang kawalang hanggan. Ang pagtanggap sa alo ay hindi lamang pag-inom. Ito ay isang paghinto, isang pag-amin sa namamagitan sa kanila. Sa wakas, tumango siya. Tubig na lang. Salamat. Pumunta si Isabela sa kusina, ang kanyang puso ay kumakabo ng napakabilis. Ang simpleng paghahanda ng isang basong tubig ay naging isang seremonya. Kumuha siya ng isang mataas at eleganteng baso. Nilagyan niya ito ng yelo hanggang sa mapuno, ang tunong ang paglagitik ng yelo ang tanging maririnig sa kusina. Pagkatapos ay binuhusan niya ito ang malamig na tubig mula sa pitsil. Pinanot niya ang pamumuong hamok sa labas ang baso. Dinala niya ito hindi sa lugar kung saan siya nagtatrabaho, kundi sa may breakfast nook, isang maliit na mesa sa tabi ng isang malaking bintana na may tanawin ng hardin na ngayon ay binubuhusan ng malakas na ulan. Dito ka muna mapahinga, sabi niya, isang malinaw na paanyaya. Sumunod si Leo, pinunasan muna ang kanyang kamay sa isang basahan. Naupo sila sa makabilang panig ng mesa, ang bagyo ay nangangalit sa labas, habang sa loop, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Ininom ni Leo ang tubig, at hindi maiwasan ni Isabela na mapatingin sa paggalaw ng kanyang Adam's apple, isang simpleng kilos na sa kanyang paningin ay naging napakasensual. Nasimula ang kanilang pausap sa mga bagay na walang kabuluhan, tungkol sa lakas ng ulan, tungkol sa trabaho. Ngunit hindi na tagal, lumalim ito. Gusto mo ba ang ginagawa mo? Tanong ni Isabela. Tumingin si Leo sa labas ng bintana, sa mga halamang yumuyuko sa lakas ng hangin. Mahirap na trabaho, sagot niya. Pero may isang bagay na kasiya siya sa pag-ayos ng mga bagay na sira. Sa paggawa ng isang bagay na gumagana muli. Ang mas salita niya ay simple, ngunit para kay Isabela, mayroon itong mas malalim na kahulugan. Siya, sa maraming paraan, ay isang bagay na sira. Pagkatapos ay ibinalik ni Leo ang tanong, ang kanyang tingin ay bumalik sa kanya, direkta at walang paligoy-ligoy. Ikaw, anong ginagawa mo buong araw dito sa napakalaking bahay na ito? Ang tanong ay tumama sa kanya. Walang sinuman ang natanong sa kanya niyon. Ang lahat ay ipinapalagay na siya ay masaya, na siya ay kontento. Ngumiti siya ngumapay. Nagbabasa ako, pinamamahalaan ko ang bahay. Hinihintay ko si Marco na umuwi.
At pagkatapos, sa isang biglaang pasabo ngang katapatan, idinakda niya sa isang halos pabulong na boses, "Minsan. Pakiramdam ko isa lang ako sa mangkasangkapan dito. Mamahalin, tinitignan, pero hindi talaga. Ginagamit." Ang paamin na iyon ay naiwan sa kanya ang pakiramdam na siya yuhubat at mahina, ngunit si Leo ay hindi napakitang awa. Tinitigan lamang niya siya, isang tingin na puno ng matinding pag-unawa, isang tingin na nakparamdam sa kanya na siya ay totoo at buhay. Ang kanyang nga mata ay bumaba mula sa kanyang nga mata, patungo sa kanyang nga labi, sa kanyang lig, at pagkatapos ay sa manipis na strap ng kanyang kamisola na bahagyang nahulog mula sa kanyang balikat. Inilalantad ang itim na burda ng kanyang bra. At hindi niya inalis ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, ang hangin ay halos nangangamoy kuryente. Ang tunog lamang ng ulan at kanilang mabibigat na pahinga ang maririnig. Inangat ni Leo ang kanyang kamay, dahan-dahan, na parabang may sarili itong isip. Ang kanyang intensyon ay tila ayusin ang strap, ibalik ito sa tamang lugar. Ngunit huminto ang kanyang kamay sa hangin, ilang pulgada lamang mula sa kanyang balat. Ang kanyang magadaliri ay nangingini ng bahagya. Ang hindi natuloy na kilos na iyon ay mas matindi pa kaysa sa isang tunay na haplos. Ito ay isang tanong, isang alok, isang tukso. Hindi gumalaw si Isabela. Hindi niya inayos ang kanyang strap. Hinawakan niya ang kanyang tingin, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang tambol sa gitnang bagyo. Ang kanyang pananahimik ang kanyang naging sagot. Isang tahimik na pahintulot. Ang giwang ay bumukas, at pareho silang nakatayo sa bingit, handa nang tumalon ng walang katiyakan kung saan sila babaksak. Ang kamay ni Leo ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, isang tulay na hindi pa natatawid, isang tanong na naghihintay ng sagot. Ang bawat segundo ay tila isang oras, mabigat at puno ang hindi may paliwanag na tensyon. Sa isipan ni Isabela, isang digmaan ang nagaganap. Ang isang panit ay sumisiga ngang kanyang nga panata, ang imahe ng kanyang asawang si Marco, ang perpektong buhay na ipinangako sa kanya, ang singsing sa kanyang daliri na tila biglang bumigat at kumitit. Ang kabilang panit naman, isang mas madilim at mas malakas na puwersa, ay sumisiga ang kanyang sariling pangangailangan, ang kanyang kalungkutan, ang pagnanasang matagal na niyang ikinukubli, isang pagnanasa na nagising lamang sa pagdating ng lalaking ito. Tumingin siya sa mamata ni Leo at nakita niya ang sarili nitong paalinlangan, isang pagalang na nakikipaglaban sa isang mas makamundong pagnanasa. Alam niyang mali ito, isang mapanganib na linya na kapag tinawid ay hindi na mababalikan pa. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot sa pagsisisi sa hinaharap ay natabunan ng takot na baka ito na ang huling pagkakataon. Isang malakas na kulo ang yumani sa buong kabahayan, at sa gulat, bahagyang napatalon si Isabela sa kanyang kinaupuan. At doon, sa wakas, gumalaw ang kamay ni Leo. Hindi upang ayusin ang strap ang kanyang damit, kundi upang hawakan ang kanyang braso, isang kilos na naglalayong pakalmahin siya, ngunit ang epekto ay kabaliktaran. Ang pagdampi ang kanyang kamay ay parang isang apoy. Ang init mula sa kanyang magaspang na palad ay tumagos sa manipis na telangang kanyang damit at dumiritso sa kanyang balat, napapadala ngang isang along ng kuryente sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa kamay na iyon, isang kamay na sanay sa pag-ayos ng gasirang bagay, at ngayon ay nakahawa sa kanya na parabang siya ang susunod na kailangang ayusin. Hindi niya binawi ang kanyang braso. Sa halip, ang kanyang pahinga ay bumilis. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa kamay patungo sa mga mata ni Leo. At sa mamatang iyon, nakita niya ang desisyon. Ang pag-aalinlangan ay nawala na, napalitan ng isang tiya at hindi may tatagong pagnanasa. At sa sandaling iyon, bago pa man may makapagsalita o makakilos, biglang kumurap-kurap ang mga ilaw. Isang beses, dalawang beses, at pagkatapos ay tuluyan ng namatay. Ang buong bahay ay binalot ng kadiliman. Ang ugong nga icon ay biglang nawala, at ang tanging naririnig na lamang nila ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas at ang kanilang sariling pahinga na tila nakakabingi sa biglang katahimikan. Ah! Isang mahinang sigaw ang kumawala sa bibig ni Isabela, isang tunay na sigaw ang pagkagulat sa biglaang kadiliman. Bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang pagipit ng hawak ni Leo sa kanyang braso. Ang kanyang kabilang kamay ay hinanap ang isa pa niyang braso sa dilim. Ngayon, hawak na siya nito sa makabilang braso, nakaharap sa kanya.
Ang kanilang mga katawan ay halos makadikit na, huwag kang matakot. Nandito lang ako, bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay malalim at mababa, isang tunog na nabigay ng kapanatagan at panganib sa isang pagkakataon. Sa dilim, ang ibang mga pandama ni Isabela ay tila lalong tumalas. Naamoy niya ng mas malinaw ang pinahalong amoy ng ulan at pawis sa damit ni Leo. Naramdaman niya ang init na nakmumula sa katawan nito. Isang init na nakbibigay ginhawa sa lamig na dalaeng takot. Hindi na ito ang tubero at ang kanyang kliyente. Sila ay isang lalaki at isang babae, mag-isa, nakakulong sa isang bahay na binalot ng kadiliman at ng badyo. Isang malakas na kidlat ang muling gumuhit sa kalangitan, at sa loob ng isang segundo, nagliwanag ang silit. Sa maikling sandaling iyon, nakita nila ang mukha ng isa-isa, ilang pulgada na lamang ang pagitan. Nakita nila ang pagnanasa sa kanilang nga mata, hubad at walang pakukunwari. At sa muling pagbabalik ng kadiliman, naramdaman ni Isabela ang dahan-dahang paglapit ng mukha ni Leo sa kanya. Ito na. Walang atrasan. Ipinikit niya ang kanyang nga mata, isang tahimik na pagsuko. Ang unang paglapat ng kanilang malabi ay hindi malambing. Ito ay naalangan sa loob lamang ng isang milisegundo, bago naging isang marahas at desperadong pag-angkin. Ito ay isang halik na lasang ulan, lasang kalungkutan, at lasang nga pagnanasang matagal ng itinago at pinigilan. Sa kanyang isipan, isang boses ang sumisigaw. Marco! Mali ito! Mali ito! Ang kanyang nakamay ay itinukot niya sa dibdib ni Leo, isang mahinang pagtutol na walang lakas. Huwag! Isang halos hindi marinig na salita ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit agad itong nilamon ng halik ni Leo. Ang kanyang pagtutol ay parang isang tuyong dahon na tinatangay ng malakas na agos. Ang halik ni Leo ay mapilit, hindi marahas, ngunit puno ang isang katiyakan na tila alam nitong ang kanyang katawan ay nanais ang isang bagay na pilit na itinatanggi ang kanyang isipan. At hindi nga ito nakamali. Dahan-dahan, ang kanyang makamay na nakatukot sa dibdib ni Leo ay lumuwak. Ang kanyang madaliri ay kumapit sa basa nitong t-shirt. At pagkatapos, sa isang kilos na hindi na niya pinaisipan pa, ang kanyang makamay ay gumapang payat, pumulupot sa lik ni Leo, at hinila niya ito papalapit pa sa kanya. Ang kanyang mahinang pagtutol ay naging isang buntong hiningaeng pagsuko, at sinimulan niyang tugunan ang halik nito ng may parehong sidi, kung hindi man higit pa. Ang halik ay nagiba, mula sa isang desperadong pagtatakpo ay naging isang malalim at mapanuklasong sayaw. Ito ang naging wika ng lahat ng bagay na hindi nila masabi sa salita. Ito ang paamin ng kanilang kalungkutan, ng kanilang pagkaakit, ng kanilang kasalanan. Ang makamay ni Leo ay hindi nananatili sa kanyang magabraso. Ang isang kamay ay gumapang sa kanyang likod, idiniin ang kanyang katawan sa katawan nito, na naparamdam sa kanya ng bawat matigas na kalamnan sa ilalim ng basang damit. Ang isa naman ay isinuklay niya sa kanyang buhok, bahagyang itinagilid ang kanyang ulo upang mas maging malalim ang kanilang nga halik. Naramdaman ni Isabela ang pakalula, isang matamis na pakahilo na dulot ng kakulangan sa hangin at ng labis na emosyon. Ang kanyang makamay naman ay nasimulang maklakbay, sinasalat ang lapat ng mabalikat nito, ang lakas ng kanyang lik, na parabang sinusubukan niyang kabisaduhin ang bawat pulgada ng lalaking ito sa dilim. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, si Leo ang unang bumitaw sa halik. Naglapat ang kanilang mano, pareho silang humihingal, ang kanilang nga hininga ay mainit at nagahalo sa dilim. Ang tunog ng bagyo sa labas ay tila humina, napalitan ng malakas na dagundong ng kanilang nga puso. Isabela, hininga ni Leo ang kanyang pangalan. Ito ay hindi isang tanong, hindi rin isang pahayag. Ito ay isang dasal at isang sumpa. Ang punto ang walang balikan ay natawid na nila. Sa gitna ng bagyo at kadiliman, natakpuan nila ang kalungan upang bigyang daan ang kanilang nga pagnanasa. At alam nilang pareho na kahit bumalik pa ang nga ilaw at tumila ang ulan, may isang bagay sa pagitan nilang dalawa na nasira at nabuon ng sabay, isang bagay na mag-iwan ng marka mapakailanman. Ang pangalan niyang binikas sa gitna ng kadiliman ay tila isang mitsa na naksindi sa natitirang pagnanasa ni Leo. Ang paalinlangan ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang hindi mapipigilang puwesa na matagal nang naumapaw sa loob niya. Ang kanyang malabi ay muling hinanap ang malabi ni Isabela, ngunit sa pagkakataong ito, ang hali ay hindi na natatanong. Ito ay naangkin. Mas malalim, mas mapuso, isang hali na nagsasabing walang nang balikan.
Gumapang ang mga halik na iyon mula sa kanyang bibig, bumaba sa kanyang panga, at naglakbay sa kanyang leg, na iwan ng isang landas ng apoy sa kanyang malamig na balat. Isang mahinang ungol ang kumawala kay Isabela, isang tuno na pinahalong sakit at sarap, at ang kanyang katawan ay kusanglop na lumiyad, iniaalay ang sarili sa kanya. Iyon lang ang kailangan ni Leo na hudyat. Sa isang malakas ngunit maingat na kilos, binuhat niya si Isabela mula sa kinaupuan nito na parabang wala itong bigat. Napakapit si Isabela sa lit nito, ang kanyang ngabinti ay automatikong pumulupot sa baywang nito, isang kilos na kasing likas ng pahinga. Hindi sila nakpunta sa silid tulugan. Ang silid na iyon ay pag-aari ni Marco, isang sagradong lugar na kahit sa gitna ng kamaliwan ay hindi nila magawang lapastanganin. Sa halip, dinala siya ni Leo sa kusina, na parabang sila dalawang hayop na naghahanap ng kanilang lungga sa gitna ng kagubatan. Maingat siyang ibinaba ni Leo sa malami at matigas na sahig na gawa sa marmol. Ang biglaang lamig sa kanyang likod ay isang gulat sa kanyang sistema, isang matalim na paalalang realidad na kaiba sa init na namamagitan sa kanila. Muling kumidlat, at sa isang nakakasilaw na segundo, ang imahe ay naimprenta sa isipan ni Isabela. Siya, nakahiga sa sahig na parang isang alay, at si Leo, nakaluhot sa ibabaw niya. Ang kanyang anino ay malaki at nangingibabaw. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang determinasyon sa mukha nito, isang halos masakit na pagnanasa na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Ang nga mata ni Leo ay hindi bumibiti sa kanya habang dahan-dahan nitong hinuhubad ang sariling t-shirt. Isa-isang tinanggal ang mga butones, at sa muling pagguhit ng kidlat, nasilayan ni Isabela ang dibdib nito, malapat at matipuno. May mga guhit ng kalamnan na hinubok ng mabibigat na gawain. Hindi ito ang makinis na katawan ni Marco na alaga sa gym. Ito ang katawan ng isang tunay na lalaki, may mapaklat at gasgas, isang testamento sa buhay na kanyang pinagdaanan. Hinubat niya ang damit at inihagis ito sa isang tabi. Pagkatapos, ang kanyang atensyon ay bumalik kay Isabela. Ang kanyang nga kamay, nanginginig ng bahagya, ay nagsimulang akyatin ang manipis na strap ng kanyang chamisole. Ngunit pinigilan siya ni Leo, ang kamay nito ay pumapatong sa kanya. Ako, bulong nito sa dilim, isang salitang puno ng pangyarihan. Dahan-dahan, sa isang kilos na halos napapakita ng paksamba, hinubat ni Leo ang kanyang pangitaas, inilalantad ang kanyang itim na latsibra sa kadiliman. Ang manipis at masalang tela ay isang matinding kaibahan sa magaspang na realidad ng kanilang sitwasyon, sa malamig na sahig, sa rumaragasang bagyo sa labas. Napasinghap si Leo, na parabang ngayon lamang siya nakakita ng isang bagay na ganito kaganda at kadaling masira. Isabela, Diyos ko, ang ganda mo. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng pagkamangha at hindi mapigilang pagnanasa. Yumuko siya upang halikan ang kabuuan niya, mula sa kanyang balikat, sa kanyang liig, pababa sa kanyang dibdib. Ang kanyang malabi ay mainit sa kanyang balat. At doon, sa gitna ng paparating na alongang kasiyahan, biglang bumalik ang katinuan kay Isabela. Ang realidad ng kanyang ginagawa ay biglang sumampal sa kanya. Sandali. Leo. Huwag. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay mahina at halos walang tunog. Mali ito. Hindi natin dapat. Ngunit ang kanyang nga asalita ay nawalan ng saysay. Hindi siya pinakinggan ni Leo, o marahil, narinig niya hindi ang mga salita, kundi ang panginginig ng kanyang katawan, ang paraan ng pagtugon nito sa bawat haplos niya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, ang kanyang kamay at labi ay mas nagiging mapangahas, ginagalugat ang bawat pulgada ang kanyang katawan na parabang isang bagong teritoryo na kailangang angkinin. Ang pagtutol ni Isabela ay unti-unting nalusaw, napalitan ng isang hindi mapigilang ungol. At sa pagkawalan ng kanyang kontrol, isang pangalan ang kanyang naibulong, isang pangalan na hindi dapat. Marco. Mali. Leo. Ang pangalan ng kanyang asawa ay isang paksamon ng tawad, isang huling paalala sa kanyang katapatan, ngunit agad itong nilamon ng pangalan ng lalaking nasa ibabaw niya, isang ganap na pagsuko sa kasalukuyang sandali. Narinig ito ni Leo. Sandali siyang huminto, at sa isang iglap mangkidlat, nakita ni Isabela ang isang bagay na nagbago sa kanyang mga mata, isang kisap menselos, o marahil, ng tagumpay. Pagkatapos, ang kanyang ngahali ay naging mas mapuso, mas posesibo, na parabang gusto niyang burahin ang alaala ng ibang lalaki mula sa kanyang balat, mula sa kanyang isipan.
Ang kanilang makdamit ay naging hadlang na kailangang alisin. Ang nakilos nila ay naging apurado, magulo, at walang halong grasya. Ang magaspang na tela ng maong ni Leo ay kumikiskis sa kanyang ngahita. Ang kanyang nga kamay ay nakmamadaling inaalis ang sinturon nito. Ang tunog ng kanilang mabibigat na pahinga ay humahalo sa tunog ng ulan. Sa wakas, wala nang nakapagitan sa kanila. Balat sa balat, ang lamig ng marmol sa kanyang likod at ang naalap na init ng katawan ni Leo sa kanyang harapan. Ang kanilang pagtatali ay hindi isang magandang sayaw. Ito ay isang marahas na banggaan. Isang banggaan ng dalawang makaibang mundo, ng dalawang taong uhaw sa isang bagay na hindi nila mahanap sa kanilang sariling buhay. Ang kanyang lakas at ang kanyang kalambutan, ang kanyang katotohanan at ang kanyang pakukunwari. Sa sahig ng kusinang iyon, sila ay naging pantay, hinubaran ng kanilang nga katayuan sa buhay, tanging isang lalaki at isang babae na nakpapadala sa isang pangunahing pangangailangan na mas matanda pa sa anumang batas o panata. Ang bawat paggalaw ay puno ng desperasyon. Isang pagsubo na punan ang isang pakukulang, isang butas sa kanilang mapuso. Ang kanyang makuko ay bumaon sa likod ni Leo, nagiwan ng magamarka ng kanyang pasuko at pananasa. Ang kanilang maungol at daing ay naging isang lihim na awit na sinasabayan ng ugong ng bagyo. Ito ang kanilang sandali. Isang ninakaw na sandali sa gitna ng unos, isang kasalanang pareho nilang pinili at niyakap. At pagkatapos, tulad ng sentro ng isang bagyo, dumating ang isang sandali ng katahimikan. Ang kanilang makatawan ay sabay na nanginig at pagkatapos ay bumaksak sa pagod. Ang unos sa loob nila ay pansamantalang tumigil, kasabay ng unti-unting pagina ng ulan sa labas. Nakahiga sila sa dilim, makayakap, basa sa pawis, ang kanilang mapahinga ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Ngunit ang katahimikan na pumalit ay mas mabigat, mas komplikado. Naramdaman ni Isabela ang bigat ng katawan ni Leo sa ibabaw niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya muli ang lamig ng sahi na gumagapang sa kanyang magubuto. Tapos na ang sandali. Ang mahika ay nawala na. Ang natira na lamang ay ang katotohanan ng kanilang ginawa, isang katotohanan na kasing lamig at kasing tigas ng marmol sa ilalim nila. Ang katahimikan na pumalit pagkatapos ng unos sa kanilang mga katawan ay mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa katahimikan na dulot ng kawalan. Ito ay isang katahimikang puno nga hindi masabing salita, ng pagsisisi, at ng isang katotohanang hindi na maaring bawiin. Nakahiga pa rin sila sa malamin na sahin ng kusina, makayakap sa ilalim ng kumot ng kadiliman, ngunit ang init sa pagitan nila ay napalitan ng ang isang awkward na lame. Si Leo ang unang gumala. Ang kanyang pag-alis mula sa pagkakayakap sa kanya ay hindi malambing. Ito ay praktikal at biglaan, na parabang isang sundalong bumabangon mula sa isang panandaliang pahinga upang bumalik sa digmaan. Walang maasalita. Hinanap niya ang kanyang makdamit sa sahit sa pamamagitan lamang ng paksalat, ang bawat galaw niya ay mabilis at tiyak. Pinanot siya ni Isabela, isang anino lamang na gumagalaw laban sa bintana na unti-unti nang napapakita ang maputlang kulay abo na liwanag ng papalapit na umaga. Naramdaman niya ang isang matinding kahinaan at pagiging hubad, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Sa ilalim ng tingin ng lalaking iyon, kahit sa dilim, pakiramdam niya ay nakikita nito ang lahat ng kanyang nga kasalanan. Nang matapos siyang magbihis, tumayo siya sa kanyang tabi ng isang sandali. Inaasahan ni Isabela na may sasabihin ito, isang pangako, isang paliwanag, o kahit isang salita ng pag-alib. Ngunit wala. Ang tanging sinabi niya, sa isang boses na halos pabulong at walang emosyon, ay, kailangan ko nang umalis. Yumuko siya, at sa isang iglap ay inakala ni Isabela na hahalikan siya nito muli, ngunit ang kanyang malabi ay dumampi lamang sa kanyang no, isang halik na malamig at mabilis, isang paalam. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Narinig ni Isabela ang mahinang pagbukas at paksara ng pinto sa harapan. Ang tunog na iyon ay umalingaw sa buong bahay, isang huling tuldok sa kanilang ginawa, at isang selyo sa kanyang muling paisa. Hindi siya gumalaw mula sa sahi sa loob ng mahabang panahon. Hinayaan niyang gumapang ang lamig ng marmol sa kanyang likod at mga hita, na parabang sinusubukan niyang palamigin ang apoy na nanunuot pa rin sa kanyang kalooban. Dahan-dahan. Ang liwanag nga umaga ay nagsimulang pumasok sa mga bintana ng kusina, iwinawaksi ang nga anino at inilalantat ang lahat sa malupit na katotohanan.
At sa liwanag na iyon, nakita niya ang ebidensya ng kanilang kasalanan. Ang kanyang damit na seda ay nakakalat sa sahig, gusot at tila walang buhay. Isang maliit na basahan mula sa toolbox ni Leo ay naiwan sa tabing ng mesa. At sa makintap na sahig, may mga bahagyang marka ng kanilang pagmamadali, mga bakas na tanging siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Ang kusinang dati simbolo ng kayusan at kalinisan ay naging isang lugar ng krimen, at siya ang nag-iisang saksi at salarin. Pinilit niyang bumangon, ang bawat galaw ay may kasamang sakit. Ang kanyang katawan ay nananakit sa mga paraang hindi pa niya nararanasan. Isang pisikal na paalala ng bawat haplos, ng bawat diin ng katawan ni Leo sa kanya. Nalaka siya sa tahimik na bahay na parang isang multo, tinitignan ang lahat sa ibang perspektibo. Ang litrato nila ni Marco na nakangiti sa ma-frame ay tila nangunguya sa kanya. Ang kanilang larawan sa kasal na nakasabit sa dingding ay parang isang akusasyon. Lumapit siya sa isang salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng may magulong buhok, may namumuktong mamata, at may bakas ng malabi ng ibang lalaki sa kanyang lig. "Sino ka?" tanong niya sa sarili, ngunit walang sagot. Dumiretso siya sa banyo at binuksan ang shower sa pinakamainit na setting. Tumayo siya sa ilalim ng umaagos na tubig, hinahayaang pasuin nito ang kanyang balat, na parabang ang pisikal na sakit ay maaring magugas sa dumi na kanyang nararamdaman sa loob. Kinuskos niya ang kanyang sarili gamit ang sabon hanggang sa mamula ang kanyang balat. Isang desperadong pagtatangka na alisin ang amoy ni Leo, isang amoy na tila nanuot na hindi lamang sa kanyang balat, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ngunit habang tumatagal siya sa ilalim ng tubig, lalo lamang niyang nararamdaman ang multo ng kanyang gahaplos. Dito, sa mismong banyong ito, nagsimula ang lahat. At dito rin niya sinubukang tapusin, ngunit huli na ang lahat. Ang kasalanan ay parang isang lason na kumalat na sa kanyang buong sistema. "Taksil ka," isang boses sa kanyang isipan ang paulit-ulit na bumubulong. "Sinira mo ang lahat." Naisip niya si Marco, ang kanyang tiwala, ang kanyang pagmamahal na kahit may pagkukulang ay toto. Naisip niya ang buhay na kanilang binuo, isang buhay na kanyang dinungisan dahil sa ilang oras ng kahinaan at hindi mapigilang pagnanasa. Ang bigat ng kahihiyan ay halos makpabaksak sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagsisisi at kahihiyan, may isa pang damdamin na pilit na sumisibol, isang bagay na kinatatakutan niyang aminin sa sarili. Isang nakakakilabot na pakiramdam na siya ay buhay. Sa masandaling iyon kasama si Leo, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, isang bagay na marahil ay hindi pa niya nararanasan. Naramdaman niyang siya ay nakikita, ninanasa, at buhay na buhay. Ang dalawang makasalungat na damdaming ito, ang matinding kasalanan at ang nakalalasong kasiyahan, ay naglalaban sa loob niya. Pinupunit siya sa dalawang makaibang direksyon. Tumingin siya sa kanyang kamay, sa kanyang singsing sa kasal na kumikinang sa ilalim ng tubig. Ito ay parang isang kadena, isang marka ng paari. Nakaroon siya ng biglaang pananais na hubarin ito, itapon sa inidoro, ngunit hindi niya magawa. Ito ang simbolo ng buhay na kanyang pinagtaksilan, ngunit ito rin ang buhay kung saan siya nakakulong. Pagkatapos maligo, nagsuot siya ng pinakakonserbatibong damit na nahanap niya, isang mahabang bestida na halos walang korte, isang uri ng sariling pagpapenitensya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kusina, ang lugar ng krimen. Dahan-dahan, at may isang halos mekanikal na kilos, sinimulan niyang linisin ang lahat. Pinulot niya ang kanyang damit na seda at itinago sa pinakailalim ng basket ng malabada, na parabang sa pagtatago nito ay may tatago rin niya ang alaala. Kinuha niya ang basahan ni Leo gamit ang dulong ganyang madaliri, na parabang ito'y isang bagay na nakakadiri, at itinapon sa basurahan sa labas, ibinaon sa ilalim ng iba pang basura. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng desperasyon, kumuha siya ng isang balde ng tubig na may halong bleach at nagsimulang kuskusin ang sahig ng kusina. Lumuhod siya at kinuskos ang bawat pulgada ng marmol, lalo na sa lugar kung saan sila nahiga. Ang kanyang ngagalaw ay mabilis at marahas, na parabang sa bawat kuskos ay sinusubukan niyang burahin hindi lamang ang pisikal na bakas, kundi pati na rin ang mismong alaala ng kanilang ginawa. Ang amoy ng bleach ay matapang at nakakasulasok, ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng pahlilinis, ng pagtatangkang bumalik sa dati. Nang matapos siya ang kusina ay mas malinis at mas makintap pa kaysa dati. Walang kahit isang bakas ng kung anong nangyari. Perpekto. Isang kasinungalingan.
Tumayo siya sa gitna ng kusina, habang ang araw ay ganap ng sumisikat sa labas. Nagsimula na ang isang bagong araw. Para sa lahat, walang nagbago. Ngunit alam niya ang totoo. Kahit gaano pa niya linisin ang sahig, hindi na niya may babalik ang dating kalinisan ng kanyang konsensya. Ang mansa ay wala na sa marmol, ito ay nasa loop na niya, isang permanenteng markang hindi na mabubura ng kahit anong tubig o kemikal. Ang bahay ay muli na namang tahimik, ngunit ang katahimikan nito ay hindi na dahil sa kawalan. Ito ay isang katahimikang puno ang bigat ng kanyang isang lihim. Lumipas ang mga araw na parang mga anino, bawat isa ay mas mabigat at mas tahimik kaysa sa nauna. Sinubukan ni Isabela na ibalik ang sarili sa dating routine, sa isang pakukunwaring normalidad. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa mga gawaing bahay na may isang halos panatikong dedikasyon. Ang bawat sulok ng mansyon ay kailangang maging perpekto. Ang mga bulaklak sa florera ay kailangang palitan araw-araw. Ang nga pagkain na inihahanda niya ay mula sa makumplikadong resepi na nangangailangan ng buong atensyon. Ginawa niya ang lahat ng ito bilang isang uri ng pagpepenitensa, isang paraan upang kumbinsihin ang sarili na siya pa rin ang mabuting asawa, ang ginang ng perpektong tahanan. Ngunit ang bawat kilos ay hungkag. Ang bahay, sa kabilang kalinisan nito, ay parang isang musoleo, isang malamig na libingan ng malihim. Ang katahimikan ay ang kanyang parusa, at sa bawat sandali ang katahimikang iyon, ang naalaala ang gabing umulan ay bumabalik na parang isang magnanakaw, ninanakaw ang kanyang kapayapaan. Ang gil ay naroon pa rin, isang mapurol na kiro sa kanyang dibdib, ngunit may bago ng kasama ito, isang damdaming mas mapanganib, isang pananabik. Bumalik si Marco mula sa kanyang business trip pagkatapos ng isang linggo. Ang kanyang pagdating, na dati nabibigay kahit kaunting ginhawa sa kalungkutan ni Isabela, ay nadulot ngayon ng isang matinding pagkabalisa. Sinalubong niya ito sa pintong isang ngiti at isang halik, mga kilos na ensayado at walang buhay. Gaya ngang dati, pagod si Marco. Nakuwento siya tungkol sa kanyang nga naging pulong, sa nga kontratang kanyang nakuha. Naglabas siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang briefcase, at sa loob nito ay isang mamahaling kuwintas na may diamante. Para sa iyo, mahal, sabi niya. Isang handog na pangkapayapaan, isang suhol para sa kanyang pakliban. Ngumiti si Isabela at nagpasalamat, ngunit ang bigat ng kuwintas sa kanyang lig ay parang bigat ng isang kadena. Hindi napansin ni Marco ang pagbabago sa kanya, ang anino sa kanyang nga mata, ang panginginig ng kanyang nga kamay. O kung napansin man niya, hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, hanggat maayos ang bahay at nakangiti ang kanyang asawa, ang lahat ay nasa ayos. Nang gabing iyon, sa kanilang kama, sinubukan ni Marco na maging malambing. Ngunit ang kanyang mahaplos ay parang haplos ng isang estranghero, ang kanyang mahalik ay mekanikal at kulang sa init. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mamata, ngunit sa pagpikit niya, hindi ang muha nga niyang asawa ang kanyang nakita, kundi ang muha ni Leo sa gitna nga diliman. At sa kanyang kahihiyan, hinayaan niyang dalhin siya nga alaalang iyon. Ang pagtatalik nila ni Marco ay naging isang tahimik na pagtataksil. Isang kasalanang ginawa niya sa isipan habang ang kanyang katawan ay ginagampanan lamang ang kanyang tungkulin. Nang muling umalis si Marco para sa kanyang pang-araw-araw na trabaho, ang kalungkutan ay bumalik ng may mas matinding puwersa. Hindi na ito isang simpleng pakiramdam ng pag-iisa. Ito ay isang pisikal na sakit, isang pangangati sa ilalim ng ngang balat, isang gutom na hindi kayang pawingang anumang pagkain. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na lamang walang laman. Ito ay may hugis ng isang tao, may tunog ng boses ni Leo, may amoy ng kanyang balat. Lahat ng bagay ay napapaalala sa kanya. Ang tunog ng ulan sa bintana, ang isang fan ng serbisyo na dumaan sa kale, ang amoy ng bleach na ginamit niya sa paglilinis ng kusina. Nakikipaglaban siya sa pagnanasang tawagan ito. Sinasabi niya sa sarili na iyon ay isang pagkakamali, isang kabaliwan na hindi na dapat maulit. Sino ba si Leo? Isa lamang siyang tubero. Anong kinabukasan ang mayroon sila? Ang kanilang mamundo ay napakalayo sa isa-isa. Ngunit ang lahat ng rasyonal na paisip na ito ay walang lakas laban sa makapangyarihang alaala ng kung paano siya ipinaramdam ni Leo. Buhay, ninanasa, toto. Siya ay naging isang adik na naghahanap ng drogang minsan niyang natikman. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Ang kanyang katawan at isipan ay sabay na nananabi. Isang hapon,
Habang naglalakat-lakat siya sa loob ng bahay, napatpat siya sa guest bathroom, isang silid na bihirang gamitin. Tinitigan niya ang lababo, ang gripo, ang gatubo sa ilalim nito. At doon, sa tahimik at malinis na banyong iyon, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang ideyang pangit, makasalanan, ngunit hindi mapaglaban ng kaakit-akit. Isang bagong tagas. Isang kasinungalingan. Isang perpektong dahilan. Walang makakahalata. Isang simpleng tawa lamang at babalik si Leo. Ang bahaging ang niyang pakatao na asawa ni Marco, ang mabuting babae, ay sumisigaw ngang huwa. Ngunit ang isa pang bahagi, ang babaeng nakahiga sa sahig ng kusina, ang babaeng nakatikim ng ipinagbabawal na prutas, ay bumubulong ng kinumbinsi niya ang sarili, isang beses na lang. Para makausap kami ng maayos. Para makpaalam. Para maintindihan ko kung ano ang nangyari. Ang mga kasinungalingang sinasabi natin sa ating sarili upang bigyang katwiran ang ating mga pananasa ang pinaka-epektibo sa lahat. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Isang malamig at madilim na determinasyon ang pumuno sa kanya. Ang guilt ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang nakakakilabot na pakiramdam ng kapangyarihan. Hindi na siya isang biktima lamang ng tukso, siya na ngayon ang arkitekto nito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang numero ni Leo ay nakasave sa ilalim ng pangalang serbisyo sa bahay, isang pangalang praktikal at walang bahid ng anumang personal na ugnayan. Tinitigan niya ang pangalang iyon. Ang kanyang daliri ay naalinlangan sa ibabaw ng screen. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, na parabang gusto nitong kumawala. Inulit niya sa kanyang isipan ang kanyang sasabihin, isang script na kanyang binuo para sa kanyang pagtatanghal. Sa wakas, huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Pagkatapos ang 2 ring, sumagot ito. Hello, ang malalim at kalmadong boses na iyon. Ang boses na bumabagaba sa kanyang panaginip. Isang kuryente ang muling gumapang sa kanyang buong katawan. Hello, Leo. Sinubukan niyang panatilihing normal ang kanyang boses, ngunit bahagya itong nanginginig, si Isabela ito. Mrs. Fuentes. Pasensya na sa abala, pero mukhang may isa na namang problema. May tagas sa banyo ng gabisita. Natahimik ang kabilang linya. Isang katahimikang tumagal lamang ng ilang segundo ngunit para kay Isabela ay isang kawalang hanggan. Naniwala kaya siya? O alam ba niya? Alam ba niyang ang totoong tagas ay hindi sa tubo, kundi sa puso ni Isabela? Ganun po ba, ma'am? Isabela, sagot ni Leo sa wakas. Ang kanyang boses ay profesional, ngunit ang paggamit niya sa kanyang unang pangalan ay isang pagamin. Sige, pupuntahan ko bukas ang umaga. Walang tanong, walang pealinlangan. Isang simpleng pagtanggap. Salamat, tanging nasabi ni Isabela bago ibinaba ang tawag. Napasandal siya sa pada, ang kanyang binti ay nanghina sa pinahalong ginhawa at pakasuklam sa sarili. Nagawa na niya. Ang kasinungalingan ay nasabi na. Siya mismo ang nagbukas ang pinto at muling nag-imbita sa tukso na pumasok sa kanyang perpektong tahanan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang inosenteng asawang biktima ang kahinaan. Ito na ang mukha ng isang babaeng alam ang kanyang gusto, at handang maksinungaling, manloko, at isugal ang lahat para makuha ito. Ang laro ay nagbago na, at siya ngayon ay isa ng aktibong manlalaro. Ang gabi bago ang muling pagdating ni Leo ay ginugol ni Isabela sa isang estado ng lagnat na dulot ng pananabik at takot. Ang kasalanan ay naroon pa rin, isang aninong hindi siya nilulubayan, ngunit ngayon ay natatabunan na ito ng isang mas malakas na damdamin. Ang determinasyon. Hindi na ito isang pagkakataon lamang, isang aksidenteng dulot ng bagyo at kahinaan. Ito ay isang papili. Isang kasalanang kanyang binala, inihanda, at ngayon ay sabit na hinihintay. Ang buong umaga ay ginugol niya sa paghahanda. Hindi ngang bahay, kundi ngang yang sarili at nang magiging entablado ang kanilang muling pagtatakpo. Ang master bedroom. Ang silid na iyon, na dati isang malamig at malawak na espasyo na napapaalala lamang sa kanyang paisa, ay kanyang binago. Naglagay siya ng bagong sapin sa kama na gawa sa pinakamahal na Egyptian cotton, kulay krema at malambot sa balat. Naglagay siya ng isang florero na may isang tangkay ng puting rosa sa tabi ng kama. Pinili niya ang ilaw, bahagyang madilim, na bibigay ng isang malambot at intimong liwanag.
Ito ay isang ritual, isang paangkin sa espasyo na iyon, ginagawa itong kanya, at hindi na lamang kanila ni Marco. Ang kanyang sariling paghahanda ay mas metikuloso. Isang mahabang paliligo sa batup na puno ng mabangong langis. Bawat pulgada ang kanyang katawan ay kanyang inalagaan, hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa kanyang mangingibi. Ang kanyang papilingaswatan ay isang deklarasyon. Sa ilalim ng isang simpleng itim na roba na gawa sa seda, isinuot niya ang isang set ng lingerie na kulay dugo, gawa sa pinong lase at seda. Ito ay isang kaswatang hindi pa niya kailanman isinuot para kay Marco, isang sandatang matagal na niyang itinago, naghihintay ng tamang laban. Nang tumuno ang doorbell, ang tibok ng kanyang puso ay kalmado at tiyak. Wala na ang panginginig, wala na ang paaalinlangan. Huminga siya ng malalim, huling sulyap sa salamin, at naglakad patungo sa pinto. Nang buksan niya ito, ang pagkukunwari sa pagitan nila ay halos katawa-tawa. Naron si Leo, nakasuot ng kanyang damit pang trabaho, may dalang toolbox, ang imahe ng isang profesional. At naron siya, nakasuot ng roba na seda, ang kanyang buho ay nakaayos, ang kanyang muha ay may bahagyang kolorete. Pareho nilang alam na hindi tubo ang sadya niya doon. Naktama ang kanilang mga mata. Asa pagkakataong ito, mayroong isang ngiti sa mga labi ni Leo, isang ngiting nakakaalam. May problema daw po sa banyo? Tanong niya, ang kanyang boses ay may bahid ng panunukso. Oh. Sagot ni Isabela, pinipigilan ang sariling ngiti. Sa banyo nga bisita. Mukhang seryoso. Pinangunahan niya si Leo patungo sa banyong iyon, bawat hakbang ay bahagi ngang isang dulang sila lamang ang nakakalam. Pumasok sila sa banyo, at itinuro niya ang ilalim ng lababo. Diyan ang tagas. Lumuhod si Leo, binuksan ang kanyang toolbox, at napanggap na sinusuri ang matubo. Ang bigat ng kanilang pinipigilang pagnanasa sa maliit na espasyong iyon ay halos nakakasakal. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala siya kay Isabela, ang kanyang mga mata ay naniningning. Mukhang masalanto, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso ngunit ang kanyang nga mata ay nangungusap ng iba. Baka magtagal. Iyon na ang kanilang hudyat. Ang kanilang sikretong wika. Nilapitan siya ni Isabela. Ang sedang ang kanyang roba ay lumilihang ang mahinang tunog sa bawat galaw. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang panga ni Leo. Naramdaman ang magaspang na balat mula sa ahit ng umaga. Kung ganon, bulong niya. Baka gusto mo munang magpahinga. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Kinuha niya ang kanyang kamay, ang magaspang at makalyong palat nito na ngayon ay pamilyar na sa kanya, at hinila siya palabas ng banyo. Hindi sila bumalik sa kusina o sa sala. Bawat hakbang nila ay may layunin. Pinangunahan siya ni Isabela paakyat sa malaking hagdanan, patungo sa puso ng kanyang pagtataksil, patungo sa master bedroom. Ito ang unang pagkakataon ni Leo sa bahaging iyon ng bahay. Habang naglalakad sila, ang kanyang mamata ay naglilibot, tinitignan ang nga mamahaling painting, ang nga eleganteng kasangkapan. Nang pumasok sila sa silid tulugan, sandali siyang natigilan. Nakita niya ang napakalaking kama, ang nga personal na gamit sa ibabaw nga mesa, ang isang malaking litrato nila ni Isabela at Marco sa kanilang kasal na nakasabit sa pader. Ito ay isang pakpasok sa pinakapribadong santuaryo ng kanilang pagsasama. Isinara ni Isabela ang pinto, at ang mahinang peklik ng lo ay tila isang hatol. Sinasahan ang mundo sa labas at ikinukulong silang dalawa sa kanilang sariling mundo ng kasalanan. Umarap si Isabela kay Leo. Walang salita, dahan-dahan niyang kinalas ang sintas ng kanyang roba. Hinayaan niyang bumaksa ito sa sahi, isang itim na lawangang seda sa kanyang mga paa, inilalantad ang kanyang sarili, ang kanyang katawan na nakabihis sa pulang-pulang lace. Napasinghap si Leo. Ang pahanga at pananasa sa kanyang mata ay sapat ng gantimpala para kay Isabela. Hindi na ito ang tubero na nahihiyang tumingin sa kanya. Siya na ngayon ay isang lalaking nakaharap sa katuparan ng kanyang pantasya. Sa pagkakataong ito, ang kanilang pagsasama ay hindi na apurado. Mayroon silang oras. Ang kanyang makamay ay nagsimulang gumalugat sa katawan ni Isabela, hindi na nangangapa, kundi may kumpiyansa at kuryosidad, na parabang kinakabisado ang bawat kurba. Ang nga kamay naman ni Isabela ay dahan-dahang tinatanggal ang nga butones ng damit pang trabaho ni Leo, hinuhubaran ito hindi ng pananasa, kundi ng kanyang pagkataw sa labas ng silid na iyon. Dinala nila ang isa't isa sa kama. Sa kama nila ni Marco.
Ang malambot na sapin at mga unan ay isang malaking kaibahan sa malamig na sahig ng kusina. Ito ay mas komportable, mas intimido, at dahil doon, mas makasalanan. At sa pagkakataong ito, si Isabela ay hindi na isang tahimik na kalahok. Siya na ang nagdidikta, siya na ang gumagabay. Leo, bulong niya sa tainga nito, ang kanyang boses ay malalim at punong pagnanasa. Diyan, Diyan, mas malakas pa. Ang kanyang mga salita ay hindi pakiusap, kundi isang utos, isang paangkin sa sarili niyang kasiyahan. At si Leo ay masayang sumunod, na parabang ang tanging layunin niya sa mundo ay bigyan siyang kaligayahan. Sabihin mo ulit ang pangalan ko, Isabela, gusto kong marinig na ako lang. Sagot niya, ang kanyang hininga ay mainit sa lik nito. Sa bawat pagtawa niya sa kanyang pangalan, tila nabubura ang alaala ni Marco sa kama na iyon, sa silit na iyon, sa isipan na iyon. Hindi tulad ng dati, hindi sila agad nahiwalay pagkatapos. Nanatili silang makayakap sa ilalim nga kumot, ang kanilang nga katawan ay makadikit, ang kanilang nga pahinga ay sabay. Ang katahimikan pagkatapos ay hindi na awkward o punonggil. Ito ay isang katahimikang puno ng pagkakaindinihan ng isang lihim na kanilang pinagsasaluhan. Hinaplos ni Leo ang kanyang buhok, isang kilos na puno ang hindi inaasahang lambing. Ayos ka lang? Tanong niya. Tumingala si Isabela sa kanya at ngumiti, isang tunay na ngiti. Oo, sagot niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ito ay ang katotohanan. Nakahiga siya sa kanyang kamakasama ang lalaking hindi niya asawa. Binalak niya ang lahat ng ito. At sa kanyang pagtataka, wala siyang naramdamang pagsisisi. Tanging isang malalim at nakakatakot na pakiramdam ng pagiging buo. Isang bagong linya na naman ang kanyang tinawid, at sa kabilang panit nito, natakpuan niya hindi ang kapahamakan, kundi ang isang mapanganib na uri ng kaligayahan. Ang kanilang mapakikita sa loob ng mansyon ay naging isang lihim na ritual, isang nakalalasing na rutin na nagbibigay kulay sa mga araw ni Isabela. Ang mapekeng pag-ayos and tubo ay naging kanilang palusot, isang komedya na pareho nilang ginagampanan ng may ngiti sa mga labi. Sa bawat pagbisita ni Leo, ang bahay ay nakbabagong anyo mula sa isang malamig na hawla patungo sa isang mainit na pugat, isang pribadong paraiso kung saan ang mabatas ng mundo sa labas ay hindi umiiral. Ngunit habang tumatagal, ang paraisong iyon ay nasimula na ring maging isang uri ng bilangguan. Ang kanilang relasyon ay umusbong at namukakat sa loob ngang apat na sulok ngang nga dingding na iyon, ngunit doon din ito nakakulong, walang liwanag ngang araw, walang sariwang hangin. Isang hapon, habang nakahiga sila sa nagusok na sapin ng kamapak katapos ng isang matinding pagtatalik, isang bagong pagnanasa ang sumibo sa puso ni Isabela, isang pagnanasang mas komplikado kaysa sa pagnanasa ng laman. Gusto kitang makasama sa labas, bulong niya habang ang kanyang nga daliri ay gumuguhit ng nga pattern sa dibdib ni Leo. Gusto kong maranasan yung normal. Uminom ng kape sa isang lugar na hindi dito, maglakad sa isang parke. Kahit isang beses lang, naramdaman niya ang paiting ng makalamnan ni Leo sa ilalim ng kanyang madaliri. Tumingin ito sa kisama, umiiwas sa kanyang mata. Isabela, delikado, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Alam mo yan. Paano kung may makakita sa atin? Paano kung may makakilala sa iyo? Si Leo, sa kabilang ng kanilang kabaliwan, ay nanatiling praktikal. Naintindihan niya ang nga panganib sa isang paraang hindi palubos na naunawaan ni Isabela. Sa kanilang dalawa, siya ang mas madaling masira. Isa lamang siyang hamak na manggagawa, si Isabela ay asawa ng isang makapangyarihang tao. Ngunit si Isabela, nalasing sa kili at sa bagong tuklas na kapangyarihan sa kanyang buhay, ay naging mapilit, hindi nila tayo makikilala. Mag-iingat tayo, pangungumbinsi niya. Pupunta tayo sa isang lugar na malayo. Isang lugar na hindi ko pinupuntahan. Pakiusap, Leo. Kailangan ko ito. Kailangan natin ito. Nakita niya ang paalinlangan sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang parehong pagnanasa. Ang pagnanasang maranasan, kahit sa isang saglit, ang isang normal na buhay na hindi kailanman magiging kanila. Sa huli, sa isang mabigat na buntong hininga, pumayak siya. Ang kanilang paghahanda para sa dat na iyon ay parang paghahanda para sa isang espiya sa isang mapanganib na misyon. Si Isabela, na sanay sa mga eleganteng bestida at mamahaling alahas, ay nahalungkat sa kanyang aparador para sa pinakaordinaryong damit na mahahanap niya.
Isang kupas na maong, isang simpleng puting t-shirt, isang baseball cap, at malalaking salaming pang-araw. Isa itong kostum, isang patatangkang maging isang taong hindi siya. Si Leo naman, sa kanyang paksisikap, ay naksuot ng isang malinis na polo shirt na may kwelyo at itim na pantalon, malayo sa kanyang karaniwang suot na pangtrabaho. Sa kanyang bagong anyo, mukha siyang mas bata, mas gwapo, ngunit mayroon ding bahid ng pakailang, na parabang hindi siya sanay sa balat na kanyang isinuot. Nakasundo silang makikita sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa Quezon City. Isang lugar na milya-milya ang layo mula sa kanyang marangyang subdivision. Makakahiwalay silang darating. Dinala ni Isabela ang kanyang sariling sasakyan, na ipinarada niya ilang kanto ang layo mula sa kapihan, at nilakat na lamang ang natitirang distansya, ang kanyang puso ay kumakabo sa bawat hakbang. Nauna siyang dumating at pumili ng isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng kapihan, kung saan madali niyang makikita ang pinto ngunit mahirap siyang makita. Ang bawat pagpasok ng isang bagong customer ay nakdudulo sa kanya ng matinding kaba. Baka ito ay isang kaibigan, isang kakilala, isang kasosyo sa negosyo ni Marco. Ang mundo, na dati tila napakalaki, ay biglang naging napakaliit at mapanganib. Pagkatapos ng 10 minuto, na para sa kanya ay isang kawalang hanggan, pumasok si Leo. Sa isang iglap, para siyang isang estranghero, isang ordinaryong lalaki na naghahanap ng lugar na maupuan. Ngunit nang matama ang kanilang mga mata, ang koneksyon ay agad na bumalik, isang hindi nakikitang sinulit na nagunay sa kanila sa gitna ng maraming tao. Umupo siya sa tapat niya, at sa loob ng ilang sandali, sila'y nagtitigan lamang, kapwa hindi alam kung ano ang sasabihin. Kakaiba ang pakiramdam. Sa loob ng bahay, ang kanilang unayan ay pisikal, tahimik, at naunawaan ng walang salita. Dito, sa liwanag ng araw, napilitan silang gampanan ang papel ng isang normal na maknobyo. Umorder silang ngapa at cake, at sinubukang mausap tungkol sa mga ordinaryong bagay. "Kamusta ang araw mo?" tanong niya, at natawa sila pareho sa kababawan ng tanong. Nakuwento siya tungkol sa isang nakatawang nangyari sa kanyang trabaho. Nakuwento siya tungkol sa isang librong kanyang binabasa. Ito ay isang pagpapanggap, isang pagtatangkang lumiha ang isang normal na alaala. Ngunit ang tunay na komunikasyon ay nangyayari hindi sa kanilang masalita, kundi sa kanilang makilos. Sa ilalim ng mesa, ang paa ni Leo ay dumadampi sa kanya. Nang iabot niya ang asukal, ang kanilang nga daliri ay naktagal sa pagkakahawa ng mas mahaba kaysa sa nararapat. May isang hibla nga buhok na nahulo sa kanyang mukha, at iniabot ni Leo ang kanyang kamay, inalis ito ng may isang haplos na nakpadala nga kuryente sa kanyang balat. Ang nga maliliit na kilos na ito, na karaniwan at walang halaga para sa ibang mga makasintahan, ay para sa kanila'y mga mapanganib na pagnanakaw, mga sandalingang katotohanan sa gitna ng kanilang kasinungalingan. At dahil dito, ang nga ito ay naging mas matindi, mas makahulugan. Ngunit ang kilig ay laging may kasamang takot. Isang itim na sasakyan na pumarada sa tapat ng kapihan ay halos kapareho ng sasakyan ng isa sa kanyang nakaibigan. Isang babae sa kabilang mesa ang tila nakatitik sa kanya. Isang simpleng sulyap lamang ba, o isang pakilala? Nagsimulang manlami ang mga kamay ni Isabela. Hindi na siya mapakali. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, sinusuri ang bawat mukha, pinakikinggan ang bawat pausap. Ang kapihan na kanina tila isang kanlungan ay naging isang bita. Napansin ni Leo ang kanyang pagkabalisa. "Huminga ka," bulong niya. "Wala kang dapat ikatakot. Hindi ka nila kilala dito." Ngunit kahit sa kanyang maasalita, nakita ni Isabela ang tensyon sa kanyang nga balikat, ang paraan ng pagiging alerto ng kanyang nga mata. Pareho silang biha ng takot na iyon. Ito ang katotohanan. Maari silang mapanggap, ngunit hindi sila normal. Ang bawat sandali nila sa labas ng kanilang lihim na mundo ay isang pagsusugal. Sa gitna ng takot na iyon, tinitigan ni Isabela si Leo at nakita niya ang paalala sa mga mata nito, isang paalala hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang nararamdaman nito ay higit pa sa pagnanasa. Inabot niya ang kamay nito sa ilalim ng mesa at hinawakan ito ng mahigpit. Isang tahimik na pagpapasalamat, isang paamin sa kanilang pinagsamahan. Hindi sila nagtagal. Ang panganib ay masyadong malaki. Mabilis nilang inubos ang kanilang couple. Ang pangarap ng isang normal na date ay isang pangarap lamang, isang pantasyang hindi maaring magtagal.
Nagiwalay sila sa labas ng kapihan tulad ng kanilang pagdating, nang walang halik, walang yakap. Isang mabilis at makahulugang tingin lamang ang kanilang naging paalam. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, ang adrenaline sa katawan ni Isabela ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Ang kanilang eksperimento ay isang kabiguan. Pinatunayan lamang nito na hindi sila kailanman maaring maging normal. Ngunit sa isang banda, ito ay isang tagumpay. Pinalalim nito ang kanilang koneksyon at ginawa nitong mas mahalaga ang kanilang lihim na mundo sa loob ng bahay. Pagdating niya sa bahay, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang malaki, walang laman, ngunit likas na bahay, hinubad niya ang kanyang kostum, ang kanyang pagpapanggap bilang isang ordinaryong babay. Ang maikling paglalakbay sa labas ay napatibay lamang sa makapadengang kanyang ginintuang hawla. Ngayon, mas naunawaan na niya. Ang kanilang pag-ibigan, kung iyon man ang tawag dito, ay maari lamang umiral sa dilim. Isang katotohanang parehong nagbibigay ginhawa at sumpa. Ang kanilang mga lihim na pagkikita ay naging isang mapanganib na laro, isang adiksyon na pareho nilang hindi na kayang o ayaw nang itigil. Sa bawat sirang tubo na kailangang ayusin, lalo silang nagiging kampante, lalo silang nagiging mapangahas. Ang takot na mahuli, na dati isang malaking anino na laging nakabantay, ay unti-unting lumiliit, napapalitan ng isang huwat na pakiramdam ng seguridad sa loob ng kanilang sariling mundo. Ang mansyon ay naging kanilang kaharian, at sa loob nito, sila ang hari at reyna, walang batas, walang panuntunan, tanging ang pagnanasa lamang ang kanilang sinusunod. Isang hapon, sa gitna ng init ng Lunes, muli silang makasama. Si Marco ay nasa isang mahalagang board meeting na sinabi niyang tatagal hanggang gabi. Ito ang perpektong pagkakataon. Nakahiga sila sa malawak na kama ni Isabela, ang kumot ay nagusok sa kanilang magkapaa, ang hangin ay puno ang amoy ng kanilang pagmamahalan. Katatapos lamang nilang magmahal, at nayon ay nasa isang estado sila ang kalmadong kasiyahan, natatawanan sa mga simpleng bagay, mga bulungan at mga haplos na parabang sila ay mga teenager na bagong naibigan. Nakasuot si Isabela ng paborito niyang t-shirt na pangtrabaho ni Leo, na maluwa sa kanya at amoy Leo, isang bagay na nabibigay sa kanya ang kakaibang ginhawa. Sila ay nasa kanilang pinaka-relax at pinaka-vulnerableng estado, lubok sa kanilang ilusyon na ang mundo sa labas ay hindi sila kayang abutin. At doon nagsimulang gumuho ang lahat. Isang tunog. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa oras na iyon. Ang pamilya na ugong ng isang mamahaling sasakyan na pumapasok sa driveway. Pareho silang natigilan, ang kanilang natawa ay biglang namatay. Nakatinginan sila, isang tingin ng hindi paniniwala. Hindi maari, bulong ni Isabela, ngunit alam na niya. Alam na niya sa tunog pa lamang ng makina. Pagkatapos ay narinig nila ang pagbukas ng pinto ng garahe, isang tunog na parabang isang hatol ng kamatayan. Si Marco, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit ang kanyang mata ay napapakita ng biglaang pagka-alerto. Ang sumunod na segundo ay isang magulong sayawng purong takot. Isang iglap, si Isabela ay sumisigaw ng pabulong, Diyos ko, si Marco. Ang kanilang paraiso ay biglang naging isang impyerno. Mabilis na tumalon si Leo mula sa kama, ang kanyang kalamnan ay biglang naitingan. Ang kanilang pagiging kampante ay naglaho na parang bula, napalitan ng isang desperadong pagnanais na makatakas. Narinig nila ang peklik ng kandado ng pinto sa harapan. Nasa loob na siya ng bahay. Wala na silang oras. Dali! Sigaw ni Isabela habang mabilis niyang inaabot ang mga damit ni Leo na nakakalat sa sahig. Hinagis niya rito ang pantalon at t-shirt nito. Habang nagmamadaling nakbibihis si Leo, si Isabela naman ay tumatakbo sa bintana, sumisilip, sinusubukang hulaan kung nasaan na si Marco. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parabang gusto nitong kumawala. Sapatos mo! Nasaan ang sapatos mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nangingini sa takot. Itinuro ni Leo ang ilalim ng kama. Kinapa niya ito, nakuha, at inihagis sa kanya. Sa likod ka dumaan. Sa banyo, may pinto doon papunta sa hardin, utos niya. Ang kanyang isipan ay gumagana ng napakabilis, naghahanap ng posibleng daan palabas. Kinuha ni Leo ang kanyang toolbox mula sa sulok ng silid, ang kanyang gamit ay lumiha ng isang maingay na kalansing na tila umalingaw sa buong silid. Sa kanilang pagmamadali,
isang maliit na silver na wrench ang nahulog mula sa kahon, gumulong sa sahig, at pumasok sa ilalim ng nightstand sa tabi ng kama ni Marco. Ang tunog nito ay nalunod sa ingay ng kanilang gulat at sa malakas na tibok ng kanilang nga puso. Hindi nila ito napansin. Ang tanging nasa isip nila ay ang pagtakas. Narinig nila ang ngayapa ni Marco sa hagdanan. Paakyat na siya. Leo, ngayon na. Bulong ni Isabela. Hinila niya ito patungo sa banyo. Sa may pinto, humarap si Leo sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha. Isang mabilis at marahas na halik, lasang takot at paalam. Mag-ingat ka, sabi niya. Pagkatapos ay nawala na siya, isang aninong mabilis na dumaan sa banyo at lumabas sa pinto sa gilid. Naiwan si Isabela sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang pahinga ay putol-putol, ang silit ay amoy Leo pa rin. Ang kama ay isang malaking gulo. Mayroon lamang siyang ilang segundo. Sa isang kilos na puno ng adrenaline, inayos niya ang kumot at magaunan, iwinisik ang kanyang pabango sa hangin, isang desperadong pagtatangka na tabunan ang amoy ng ibang lalaki. Tumakbo siya sa banyo at nagilamos, sinusubukang palamigin ang kanyang namumulang mukha. Isabela? Mahal? Andito ka ba? Ang boses ni Marco ay nasa labas ng pinto. Huminga ng malalim si Isabela, ipinikit ang kanyang mata, at ipinatawa ang lahat ng kanyang kakayahan sa paarte. Binuksan niya ang pinto ngang silit tulugan, kasabay ng pagdating ni Marco sa tuktok ng hagdan. Ngumiti siya, isang ngiting pinilit at nanginginig. Mahal. Ang aga mo yata. Ang kanyang boses ay mas mataas at mas matinis kaysa karaniwan. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mata ay pagod mula sa trabaho ngunit mapanuri. Napansin niya ang pamumulangang mukha nito, ang bahagyang pamamasangang buhok nito sa may sentido, ang pilit na ngiti. May mali. Natapos ng maaga ang meeting, simpleng sagot niya, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili sa kanya, na para bang sinusubukan niyang basahin ang isang bagay na hindi nito sinasabi. Ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo. Pumasok sila sa silit tulugan. Naglakad si Isabela na para bang normal ang lahat, tinatanong siya tungkol sa kanyang araw, habang ang kanyang mata ay palihim na sinusuri ang bawat sulok. Nadarasan na sana'y walang anumang ebidensya na naiwan. Napanata siya ng bahagya ng dumiretso si Marco sa kanyang aparador upang mahubat ng kanyang Amerikana. Mukhang wala siyang napansin. Huminga siya ng maluwa. Ngunit ang kanyang kaluwagan ay panandalian lamang. Naglakad si Marco patungo sa kanyang nightstand upang ilagay ang kanyang relo at pitaka. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, ngunit sa kanyang pagod, dumulas ito mula sa kanyang kamay. Ang telepono ay tumalbo sa mesa at gumulong, dumiretso sa ilalim nito. Sa mismong lugar kung saan gumulong ang wrench ni Leo. Nanigas si Isabela. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang nga ugat. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang oras ay tila bumagal. Hay nako! Bulong ni Marco sa sarili, walang kamalay-malay sa bombang sasabo. Lumuhod siya upang kunin ang kanyang telepono. Pinanot ni Isabela ang bawat galaw niya na parang isang slow motion na bangungot. Ang paluhod niya, ang paabot ng kanyang kamay sa ilalim ng madilim na espasyo. Naramdaman ni Isabela ang paikot ng kanyang sikmura. Ito na ang katapusan. Inabot na magadaliri ni Marco ang kanyang telepono. At isang bagay pa. Isang bagay na malamig, matigas, at metal. Dahan-dahan, inilabas niya ang kanyang kamay. Sa kanyang palat, nakapatong ang kanyang cellphone. At sa tabi nito, isang maliit at makintap na silver na wrench, isang bagay na dayuhan, isang bagay na hindi dapat naroon. Tinitigan niya ito ngang ilang segundo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ngang pakalito. Pagkatapos, dahan-dahan, napakabagal, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mata, na ngayon ay wala ng bakas ng pagod kundi puno ang matalas na hinala, ay tumitik ng diretso kay Isabela. Ang katahimikan sa silid ay nabasa, hindi ngang isang siga, kundi ngang bigat ng isang tanong na hindi pa binibikas ngunit pareho na nilang alam ang sagot. Ang perpektong mundo ni Isabela ay gumuho na. Ang mundo ni Isabela ay uminto sa pagikot. Ang oras ay tila nagyelo sa sandaling iyon, ang tanging gumagalaw ay ang mabagal na pagtaas ng ulo ni Marco. Ang kanyang mata ay mula sa sahig, sa maliit na wrench sa kanyang palat, at sa wakas, sa nanginginig na mukha ni Isabela.
Ang hangin ay nawala mula sa kanyang makbaga. Ito na ang katapusan. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa siga, para sa mga akusasyon, para sa pagwawasak ng lahat ng bagay sa paligid nila. Handa na siyang saluhin ang galit na nararapat lamang sa kanya. Ngunit ang sigaw ay hindi kailanman dumating. Ang pagsabo na kanyang inaasahan ay naging isang nakakabinging katahimikan. Ang ekspresyon ni Marco ay dumaan sa isang mabilis na pagbabago. Mula sa pagkalito, patungo sa matalas na hinala, at sa huli, sa isang malamig at nakapangingilabot na katiyakan. Tiningnan niya ang range, pagkatapos ay ang nagusot na kama, at sa wakas ay muli siyang tiningnan. Sa isang iglap, nakita ni Isabela sa kanyang mata na alam na niya ang lahat. Hindi niya kailangang matanong. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan sa isang tahimik at masakit na sandali ng katotohanan. At pagkatapos ginawa ni Marco ang isang bagay na mas masahol pa sa pagsiga. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang makilos ay kalmado at kontrolado. Tinitigan niya ang range sa kanyang palat na parabang ito ay isang kakaibang insekto, bago dahan-dahang isinara ang kanyang nga daliri sa paligid nito. Hindi niya ito ibinato. Hindi niya ito idinuro sa kanya. Sa halip, ibinulsa niya ito sa kanyang pantalon na parabang ito ay isang ordinaryong bagay lamang. Pagkatapos ay tumalikod siya mula kay Isabela, humarap sa aparado, at nagsimulang mahubat ng kanyang kurbata. Pagod na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na parabang wala silang anumang pinag-usapan. Maliligo lang ako. Ang nga salitang iyon, sa kanilang ordinaryong kalikasan, ay mas malupit kaysa sa anumang mura. Ito ang kanyang hatol, hindi siya bibigyan ni Marco ng kasiyahan ng isang uwi, ng isang pagtatapos. Sa halip, parurusahan siya nitong isang bagay na mas masahol pa, ang pagpapatuloy. Ang pagpapatuloy ng isang buhay na ngayon ay isa ng malaking kasinungalingan. Ang pagkalito ni Isabela ay naging isang dahan-dahang gumagapang na takot. Naintindihan niya. Hindi siya nito hihiwalayan. Hindi siya nito palalayasin. Ikukulong siya nito sa mismong hawla na kanyang dinungisan, kasama ang isang bantay na alam ang kanyang pinakamadilim na lihim. Ang nga sumunod na linggo at buwan ay naging isang pag-aral sa isang bagong uri ng impyerno. Sa labas, walang nagbago. Sila pa rin ang perpektong maasawa, si Marco, ang matagumpay na negosyante, at si Isabela, ang kanyang magandang asawa. Dumadalo sila sa mga party, nguminggiti sa mga litrato, nakikipag-usap sa mga kaibigan. Sa publiko, si Marco ay mas naging maalaga pa nga, laging nakahawa sa kanyang baywang, laging inaabutan ng kanyang silya. Ngunit ito ay isang pagtatanghal, isang palabas para sa lahat. Dahil sa oras na isara nila ang pinto ng kanilang mansyon, ang lahat ng init ay naglalaho. Ang katahimikan ang nagahari sa kanilang tahanan. Hindi na sila nausap maliban kung kinakailangan. Ang kanilang gahapunan ay ginaganap sa isang katahimikang binabasa lamang ng kalansing ng kanilang gakubiertos. Sa kanilang silit tulugan, natutulog si Marco na nakatalikod sa kanya, isang malawa at malamig na espasyo sa pagitan nila sa kama. Hindi na siya nito hinahawakan, ang kanyang parusa ay hindi pisikal, ito ay ang ganap na pagkakait ng anumang uri ng emosyonal o pisikal na koneksyon. Pinapaliguan siya nito nga material na bagay, mga bagong alahas, bagong damit, isang bagong sasakyan. Ngunit ang bawat regalo ay isang paalala, isang sampal sa mukha, ginagawa siyang isang palamuti, isang magandang bagay na pag-ari, ang mismong bagay na naramdaman niya na natulak sa kanya sa bisig ng ibang lalaki. Ang kanyang ginintuang hawla ay naging isang tunay na bilangguan. At si Leo, hindi na muling tinawagan ni Isabela. Paano niya magagawa? Ang bawat tawag, ang bawat text ay sinusubaybayan na ngayon ng gamatang hindi niya, nakikita ngunit alam niyang laging nakabantay. Nawala si Leo sa kanyang buhay na parang isang panaginip. Ngunit nabubuhay siya sa isang palaging takot para dito. May ginawa kaya si Marco? Ginamit kaya nito ang kanyang kapangyarihan at impluensya upang sirain ang buhay ng simpleng tubero? O hinayaan na lamang ba niya ito? Alam na ang pinakamabigat na parusa para kay Isabela ay ang permanenteng pagkawala ng lalaking nagbigay sa kanya ng panandalyang kaligayahan. Hindi niya malalaman. Isang araw, habang nagmamaneho siya sa isang hindi pamilyar na bahagi ng lungsod, nakita niya ang isang asul na van ng serbisyo na pumarada sa tabi ng kalsada. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito kaya ay siya?
Dahan-dahan niyang pinatakbo ang sasakyan, ngunit bago pa man niya makita ng malinaw ang muha ng driver, lumiko na ang van at nawala. Si Leo ay naging isang multo na lamang, isang alaala ngang isang buhay na kanyang sandaling nahawakan ngunit hindi kailanman maaring angkinin. Ang lahat ng tubo sa kanilang bahay ay nasa perpektong kondisyon na, wala nang matagas, wala nang madahilan. Isang gabi, ilang buwan pagkatapos araw na iyon, nakatayo si Isabela sa harap ng salamin sa kanilang silid tulugan. Nakasuot siya isang eleganteng bestida, handa na para sa isa na namang party. Sa kanyang li ay nakasabit ang pinakabagong diamanteng kwintas na regalo ni Marcho. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng may perpektong ayos, maganda, mayaman, at ganap na walang laman. Dinala siya ng kanyang mapaa sa tabi ng kama, sa nightstand ni Marco. Dahan-dahan, na may nanginginig na kamay, binuksan niya ang drawer nito. Sa loop, sa gitna ng mamahaling relo at cufflinks, naroon ito. Ang maliit at makintap na silver na wrench. Itinago niya ito. Isang permanenteng tropeo ang kanyang pagkapanalo, isang tahimik na paalala araw-araw ang kanyang pagtataksil. Isinara niya ang drawer. Ang bahay ay perpekto. Ang kanyang buhay ay perpekto sa paningin ng iba. Ngunit siya ay isang bilanggo, hinatulan ng habambuhay na pakakakulong sa isang kasal na walang pag-ibig, kasama ang isang lalaking alam ang kanyang pinakamalaking kasalanan at piniling parusahan siya hindi ng galit, kundi ng isang walang katapusang katahimikan. Ang tunay na sira ay wala sa mga tubo, ito ay nasa loob niya, isang sira na hindi na kailanman maayos pa.